Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. This is me, Juvivay again. So for today's video, our content is all about BPI ATM. So walang ibang ATM dito. It's all about BPI ATM. Okay? So ayun guys. So nabusy lang ako in the past few weeks. Kaya hindi ako nakapag-content. But ayun guys, I hope you still support my YouTube channel and parami tayo ng parme. Ayan. Thank you so much. Ayan guys, ang video ko for today is all about ATM nga. Dahil yung last time na vlog ko nito is magulo daw. So ngayon naayusin natin. Ayan guys, ano ba ang kailangan para makakuha ng ATM account? Ang kailangan natin para makakuha ng ATM account is 2 valid ID. Pwedeng NBI, postal ID, driver license, passport. Basta any 2 valid IDs. Ayan. And next natin na kailangan ibigay sa teller is yung billing address. Pwede tayong magbigay ng barangay clearance kung ikaw ay nag-rent lang. So, pwede kang kumuha sa barangay na malapit sa inyo. So, mostly barangay hall din yung malapit kung saan ka nakatira. And pwede yun. Ilalagay mo lang doon na for bank purposes. Ayan. And next is pwede yung bill talaga. Bill ng tubig, bill ng kuryente. Ayan. Next is 3,000 pesos for opening the account. Kailangan may 3,000 pesos ka to open your account. Dahil yun yung minimum para makapag-open ka ng BPI account. I'm so sorry dahil maingay talaga yung background ko. But bear with me guys. Alam kong may matututunan talaga kayo dito sa vlog nito. So anyway guys, after yung makomplete lahat ng requirements na yon, you will proceed to the branch which is pinakamalapit na ATM inyo. Ayan, which is BPI. BPI lang guys, kasi BPI ang pinag-uusapan natin. So ayan guys, ma-release siya after 7 days. And then once ma-receive mo na siya after 7 days, bank, dala-dala lahat ng requirements mo which is 2 valid IDs, billing address, and ayan, yung 3,000 pesos, may i-fill upan kang form, pipirmahan mo siya. Make sure na lahat ng pirma mo is pare-pareho. Hindi magkakaiba. Para hindi pa ulit-ulit. And then guys, ayun, napakadali lang ng process dahil nga, by numbers naman yung pagpila dun sa branch ni BPI and hindi ka na mahihirapan. Maghihintay ka lang talaga. Chill-chill ka lang dun dahil may aircon naman. So, after mo doon sa form na yon and then ma-filled up mo na siya lahat-lahat, sasabihin ni teller sa'yo na ma-receive mo siya after 7 days. After 7 days after receiving your ATM account, guys, sasabihin ni teller sa inyo na bumalik ka dito after 7 days. Ayan. Pagbalik mo doon, sasabihin na ni teller sa inyo na change the PIN within 24 hours. So, kailangan talaga i-change mo yung PIN within 24 hours. Kasi bakit? Pag hindi mo siya ma-change ng PIN within 24 hours, ang mangyayari, madi-deactivate ang ATM mo. Kasi nangyari siya sa akin, na-deactivate siya at hindi ko kasi agad change yung PIN ko. So, ang nangyari, bumalik ulit ako sa branch. What if may work ka? Diba? Working days ng bangko is Monday to Friday lang. Wala siyang Saturday, Sunday. So, hassle sa'yo kung ikaw ay nag-work ng Monday to Friday. Ayan. So, ang gagawin mo talaga after you receive your ATM account, you need to change your PIN within 24 hours at ito ang makikita mo para mag-change ka ng PIN. Ayan. Ito ang makikita mo. Dahil nandito nakalagay yung PIN, ayan, dito sa papel na to. Don't worry guys, nakapag-change na ako ng PIN. So, ayan, dito sa papel na to, makikita mo yung PIN. Pupunta ka lang sa ATM. And then, change mo lang doon. Pindot-pindot mo lang. Change PIN. Change new. Ayan. So, 6 digit siya na i-change mo. Same ng temporary password na nilagay dito. So, anyway guys, ayun lang naman yung masasuggest ko sa inyo. Basta this is all about BPI ha. Walang ibang ATM bank dito. And then yung iyong, don't forget pala yung iyong account number guys, is dun mo makikita sa resibo ha. Ayan. Main account. This is your main account details. Makikita mo yun dun sa receipt na binibigay sa'yo ni teller na color blue. I-insert ko na lang dito. Ganito yung itsura niya. So, ayan yung account number mo. If ever may
ide-deposit na pera. Yan yung ibibigay mong account number. Hindi yung number na nasa ATM ha. Okay. So, yan lang. And, basta suggest ko sa inyo, after you receive your ATM, you need to change the PIN within 24 hours dahil kung hindi mo yan i-change, mabablock ang ATM mo at babalik ka sa branch ng BPI. So, ayan, pabalik-balik ka lang doon. Gusto mo ba yung pabalik-balik ka? So, ayan, alam niyo na kung ano yung kukunin nyo. Ano ang mga requirements na dapat dalhin? Two valid IDs, 3,000 pesos, and billing address. Kung wala kang billing address, you need to get barangay clearance sa place kung saan ka nakatira. And then, pwede mo na siyang magamit. Yung sa akin kasi guys, 100 pesos lang kasi nga, company purposes naman, which is employee naman ako ni BPI. Ayan guys, I hope you like this video and I hope na clear ko na lahat sa inyo dahil ngayong last vlog ko, maraming nagko-comment na hindi daw ako clear mag-explain. So, I'm so sorry. I'm not perfect. And guys, thank you so much and I hope to see you on my next vlog. Bye!